Naranasan mo na bang tumawag or mag-iwan ng message sa isang taong wala na? Dahil hindi ka pa rin nakakapag-move on. Pag-usapan nga natin itong napanood kong rom-com movie sa Netflix na ang title is Voicemails for Isabel. Ang story nito is about kay Jill na nahirapang tanggapin yung pagkawala ng kapatid niyang si Isabel or si Easy yung nickname ng kapatid niya. Tapos kahit deads na yung kapatid niya, nagsasend pa rin siya ng voicemails dun sa lumang number ni Easy para malabas niya yung mga nararamdaman niya katulad ng pagmasaya siya or masama yung loob niya. Yun nga lang, hindi niya alam na may bago ng may-ari yung number ni Easy. Tapos yung bagong may-ari naman, instead na i-ignore niya yung mga voicemails or sabihan niya si Jill na iba na yung may-ari ng number, pinapakinggan lang niya yung mga voicemails na pinapadala ni Jill. Tapos yun nga, yung lalaki, unti-unti niya nakikilala si Jill sa pamamagitan ng voicemails na sinesend niya. And honestly, nagustuhan ko yung concept nito kasi hindi lang siya basta love story. Tungkol din talaga siya sa grief, healing, at kung paano tayo kumakapit sa alaala ng mga mahal natin. And para sa akin ha, medyo creepy din talaga yung ginawa ng guy. Kasi imaginein mo, ang dami niyang nalaman tungkol kay Jill dahil lang doon sa mga voicemails na sinesend niya. Tapos, dahil gusto nga niyang mas makilala pa si Jill, is bigla na lang siyang susulpot doon sa tambayan ni Jill. 'Di ba medyo creepy? Pero nagustuhan ko din talaga yung chemistry ng characters dito. And honestly, ito yung klase ng movie na mapapangiti ka, tapos maya-maya parang may konting kirot sa dibdib, tapos medyo maiinis ka din, ganun. Nasa halo-halo yung emotions. May sad part, tapos meron ding happy part. Kaya kung mahilig ka nga din sa mga rom-coms, panoodin niya yung Voicemails to Isabel. Nasa Netflix yan ngayon. And for more movie recommendations, like nyo lang tong video na to and also don't forget to follow me on this account.